Hi mga kabeshi, kumusta na kayo? So alam niyo na ba kung ano yung lulutuin natin ngayon? So ito na nga, ito po yung madalas hinahanap ng mga tao sa handaan. Ito yung madalas maubos, kalimitan, ito yung madalas sinasharon or binabalot. Alam mo na no? Uy, nahiya ako. Pasabihin mo ano nga? So ang ating lulutuin ngayon for today's video ay magluluto po tayo ng napakasarap at napakasarap na lumpiang Shanghai. And at this time, ang gagamitin po natin ay karning baka. Kasi gusto ko lang tignan kung ano ba yung pagkakaiba ng karning baka sa karning baboy, no? Kadalasan kasi kapag sinabi natin lumpiang Shanghai, is baboy po yung, karning baboy po yung ating ginagamit, no? So ngayon, try natin gumamit ng karning baka naman para maiba naman. And alam ko naman na halos lahat sa inyo is marunong na pong magluto ng lumpiang Shanghai, no? Na nga, kailangan muna natin i-prepare yung mga iba't ibang sangkap natin. So ano pang hinihintay nyo? Welcome sa panlasang lot-lot. Charot! Charot lang! Charot lang. Hihiwain na natin ang carrots, red pepper, and onion leeks. Kumuha ng bowl, ilagay ang ground beef. I-mix na po natin ang onion, red pepper, onion leeks, and carrots. Ilagay na rin po natin ang cilantro. At maglagay na rin pala tayo ng black pepper, asin, oyster soy sauce, sesame oil. Lagyan din natin ng isang itlog, isa lang ha, wag dalawa. Maghugas ng kamay at lamas-lamasin ito hanggang lahat ng ingredients ay mag-combine. Pagkatapos lamas-lamasin ito, balutin na natin sa ating lumpiang wrapper. Siya nga pala mga kabeshi, hindi maganda itong egg roll wraps na nabili ko. Buti na lang may natira pa ako nakaraan ng lumpiang wrapper natin na manipis. Gagamit pala tayo ng harina para pandikit natin sa dulo ng wrapper para ma-seal natin ng maigi itong lumpiang Shanghai natin. So let's go mga kabeshi, balutin na natin to para matapos na at maprito na natin. So sa puntong ito mga kabeshi, pinalitan ko na ng wrapper kasi nagtry muna ako magprito ng isa doon sa unang mga nabalot ko. Ay hindi ko siya nagustuhan kasi medyo makapal siya at hindi siya masyadong crispy nung kinagat ko. So ito na nga yung ating finished product mga kabeshi and ready to fry na po ito. So ngayon mga kabeshi wag, painitin mo na yung mantika sa kawali. At kapag mainit na ang ating mantika ay pwede mo na iprito ang ating lumpiang Shanghai. Paalala ko lang pala sa inyo mga kabeshi wak, dapat wag masyadong malakas ang apoy kapag nagpiprito para naman hindi mabigla or masunog yung outer part at para naman maluto din yung karne sa loob. At alam nyo ba mga kabeshi wak na ang lumpiang Shanghai ay isa sa pinakapaboritong pagkaing Pilipino ng aking asawa. At itong piniprito ko ngayon ay babaunin niya ito sa kanyang trabaho. O diba? Bongga ang kanyang napakagandang misis. Charot, charot lang. So ayan mga kabeshiwak, meron na tayong nalutong lumpiang Shanghai. At magprito ulit tayo mga kabeshiwak. Ayan. Excited na akong tikman ng aking lumpiang Shanghai mga kabeshiwak. So eto na po ang ating napakasarap na lumpiang Shanghai at ito ay beef lumpiang Shanghai. Matutuwa na naman ang asawa ko nito mga kabeshiwak. So ayan, ito na po yung ating lumpiang Shanghai mga kabeshi. Pagayan-ganyan pa siya oh. So, titikman natin kung masarap nga ba talaga itong aking beef spring roll. So, let's go! Okay. Lagay muna natin dyan. So, una, susubukan natin is ito. Ang sausawan natin is itong suka at suka na mayroong pipino. Oh, ganon. So, 1, 2, 3, let's bite. Ang sarap. Try naman natin itong ketchup. Okay. Sarap din. Sarap.
So ayan mga kabeshi, tapos na po tayong nagluto at natikman na po natin yung ating lumpiang Shanghai. At masarap din pala kapag beef yung gagamitin mo sa lumpiang Shanghai mo mga kabeshi. Sobrang masarap. And then ang nagpapasarap doon yung yung red pepper na nilagay natin. Ayun mga kabeshi, I hope nagustuhan nyo po yung ating niluto ngayon. And thanks for watching. Please like and subscribe. Bye!